Marami ho nag-text sa akin, lalo pagtapos sa Yolanda. At parati yung tinatanong sa akin, kamusta ka? At parang ako nasumpisa ako, nagtataka yun. Bakit niyo ako tinatanong, kamusta ako? Tinanggap kong voluntaryo, itong hamon na to, at pagsubok nung ako'y tumakbo bilang yung Pangulo. Bilang pinuno, hindi tayo pwedeng bumigay. Hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. No? Maski na napipigong ka na doon sa ibang tao, namumuliti ka pa. Yung mga kritiko ho natin, may industriya na ho sa Pilipinas ng kritiko. No? Na sa totoo lang, kami hindi ba, dali naman, sumulat ka sa papel, banat ka. Talagang kami ho, tuksong-tukso. Kayo nga kaya pumunta dito, subukan yung magagawa nyo. No? Problema ho, ayaw tumakbo. Anyway, okay na rin. Bahala, sabi nga ng mas nakakatanda sa akin, bahala na si Lord sa inyo. No? Pero ito ang punto. At siguro, ang pinakamagandang maisagot, kamusta ka? Nung nagpunta po ako ng Bohol, isipin nyo nung unang dalo ko doon, di munisipyo, gibang-giba. Ibali na yun. Pero pati simbahan, napakaraming simbahan talagang parang gumuho. 400-year-old at mas matanda pa, na hindi kinaya yung lindol na yun. At yung lindol, siyempre, pag may malaking lindol, may aftershocks. Kaya dito sa Japan, alam ko, parang pag hindi umabot na 6, hindi yata pinapansin dito. Doon po sa atin, alam naman nyo, hindi naman ganun kadalas. So, noong nangyari nga po yung lindol sa Bohol, no, at sinabi nga natin, may aftershocks pa. Meron dalawang dyaryo ang sinabi sa akin, dyaryo nila sa Bohol. Nung nagsabi, may parating na mas malaking lindol. So, galing naman ho nun, dahil alam ko, wala pa nakaka-predict na lindol sa buong mundo. Pero isa pa naman dyaryo, sinabi, meron na hong gigantic sinkhole na lalamunin yung buong probinsya ng Bohol. Dyaryo pa nila yun. Sabi ng mga dalubhasa natin, hindi mangyayari yan. Para matigil na lang, ito mga lalong nagpapakaba doon sa mga kababayan natin, minabuti namin tumungo doon sa bayan ng Luon, kung saan isa sa pinakamalaking nasalanta, at makidamay sana matulog. O sige, kung guguho ito ngayong gabi, dito ako matutulog, dito sa, actually, empty field yung pinuntahan namin. Dahil, di ba, obligasyon ko na mamuno. Kung meron kayo lalagay kayo sa panganib, dadamayan ko na kayo. Siyempre, may kritiko na naman ho tayo. Hindi raw totoo na natulog kami doon. Sabi nga, bahala na si Lord sa inyo. Busy ako Pero ito nga ho, yung huling balik ko, huling balik ko sa Bohol, may 6 na oras pa ho silang brownout dahil kulang nga ho yung kuryente na sa supply. Pero at least, sigurado na sila na merong kuryente for at least 18 hours a day, naayos sila yung buhay. At babalik tayo sa makukumpleto lahat yun. At sa totoo lang, after a month and a half mula nung lindol, nung pagbalik ko sa kanila, para bang wala nangyari lindol? No? At sinundan pa ng isang kasama natin dati sa Kongreso at Senado, si Senator Escudero. Alam mo, pare kami sa Bohol, sa Sorsogon, sanay na sanay dyan. Parati kami pinupuntahan sa Bicol ng Bagyo. Itong araw, talaga nakasalanta. Bukas na ulit yung palengke. No, naghahanap buhay ulit. Pero ang punto ho nun, talagang maraming pagsubok. Hindi naman nga tayo, paniniwala natin, hindi tayo bibigyan ng Diyos na hindi natin kaya. No? Kung magpapahirap ng proseso, tayo po yun. Kung magpapamadali ng proseso, tayo rin po yun. Kaya doon po, sa inyong pagdamay, sa ating mga kababayan, dito nga sa donation nyo ng 1 million yen. No? At sa iba pang pinagagawa nyo para sa kanila, ulit, maraming salamat po. No? Pero, tinanong ako at siguro sasagot ko sa lahat na nagtatanong, kamusta ka ba? At sa totoo lang, feel ko po. Talagang isang malaking karangalan na mamuno na isang sambayanan na maraming pagsubok na dinaanan, nadadapa, bangon at palabang pa rin. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo.